Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ringo. Kagaya ng iba ay nais ko ding ibahagi ang karanasan ko sa mga bagay na hindi ordinaryo. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag kailanman ng sensya. Ipinanganak at lumaki ako sa isang bayan malapit sa dalampasigan sa Batangas. Pangingisda ang hanap buhay ng tatay ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Itayrado. Habang ang inay Novi ko naman ay may maliit na tindahan sa tapat lamang ng aming bahay. Mula sa bahay namin ay kulang-kulang 10 minutong lakarin, papuntang dalampasigan kung saan daungan ng mga bangka na ginagamit ng mga mangingisda. Kabilang na doon ang aming bangka na ginagamit namin ni Itay. Dalawa lamang kaming magkapatid. Ako ang panganay, at ang bunso naman ay kapatid kong babae na si Raya. 10 taon ang agwat ko kay Raya, at ng mga panahon na nakaranas kami ng sinasabi nilang aswang ay nasa edad 18 taong gulang ako. Ang bunsong kapatid ko naman, 8 taon. Kolehiyo na rin ako ng mga panahon na ito sa kursong Civil Engineering nang mangyari ang nakakahilakbot naming karanasan sa aswang. Nag-aaral ako sa umaga at sa gabi naman ay tinutulungan ko si Itay sa paghuhulog ng lambat. Ginagawa namin ito tuwing hating gabi at binabalikan namin yung tuwing madaling araw. Kagaya ng ginagawa ng iba pang mangingisda. Tubong kapis ang aking ama. Ayon kay Itay, binatilyo lamang siya nung dinala siya ng kanyang tiyuhin sa Batangas para magtrabaho sa isang panaderya. Nagkaroon ng asawa ang tiyuhin niya na ito. Lumipat ito ng lugar at naiwan si Itay sa Batangas. Simula noon ay hindi na nakauwi pa si Itay sa kanyang lupang sinilangan. Habang si Inay naman, tubong Mindoro. Minsan na ring sumama si Itay sa lugar ni Inay. Pero nang nalaman ng pamilya ni Inay na tubong kapis si Itay noon, ay tinutulan ng mga ito ang relasyon ng dalawa. Ayon sa kanila ay taga-kapis ang Itay at malamang may lahi daw itong aswang. Dahilan para tumutol sila dahil ayaw nilang mayanggaw ni Itay si Inay at magkaroon ng kadugo na aswang. Naniniwala naman si Inay sa mga ganong nilalang pero kilala niya rin si tatay na ang paboritong ulam at sarang bawang. Yung bawang na binabad sa suka na may kasamang siling labuyo, sibuyas at luya. Maging kami alam namin na yun yung paboritong ulamin ni Itay na siyang naging gusto na rin namin sa bahay. Marahil hindi pa ito alam ng karamihan, pero napakasarap ng binalatan na bawang na ginawang atsara. Hindi ko alam kung ang tawag sa ibang lugar nito atsara din, pero ganun po yung proseso ng ulam. Kaya ayun, sino ba namang aswang ang ganun ang paborito, di ba? Araw ng Sabado noon, maaga akong ginising ni Itay. Parang samahan siyang magpandaw ng pinataan naming lambat nung gabi. At dahil mahabang lambat na hinulog namin kung kaya't inabot na kami ng mahigit 7:00 ng umaga bago natapos. Kahit ng umagang yun na nagsimula kaming magpandaw ng 4:00 ng umaga. Nang nasa daan na kami pa uwi ay nakita namin na nagsisitumpukan ng mga marites sa dalampasigan. Normal lang naman yung ganong senaryo sa amin tuwing umaga at hapon, kung kaya't hindi na lamang namin ito pinansin pa. Pero pagdating namin sa bahay, naroroon ang isa sa kapitbahay namin na si Mang Gaston at ang asawa niyang si Aling Rosing. Nakikipag-usap sila kay nanay na para bang napakaseryoso ng kanilang pinag-uusapan. Pero nang nakita nila kaming paparating na maraming dala, naging abala na rin si Inay sa pagtulong sa amin ni Itay para mapili ng aming mga nahuli. Kailangan kasi naming ayusin ang klase ng isda base na rin sa kanilang presyo kapag binenta na namin. Habang ang mag-asawa naman ay namili na rin ng isda dahil gusto din nilang bumili. Hindi ako natuloy sa paglaot dahil sa nangyari kanina. Unang beses na nangyari ito sa lugar natin Taga saan kayong tao na yun? Patanong na pagkikwento ni Mang Gaston. Si Itay naman ay tinanong ang Ginoo kung ano ang nangyari. Doon ay kinuwento ng Ginoo na may nakita daw silang bangkay ng lalaki sa daan nila papunta na sana ng dagat.
Nagulat pa si Itay sa kanyang narinig. Noon pa man ay nakakarinig naman na kami ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. Partikular na sa aswang at kulam. Pero kailanman, hindi naisip ni Itay na aswang ang may kagagawan sa pagpatay ng taong nakita nila sa may daan noon. Baka naman nakipag-inuman sa isa sa mga residente dito sa atin at nakipag-away pre. Sabi ni tatay. Di ko alam pre, pero ayon sa mga nakakita sa bangkay ng lalaki kanina, aswang daw yung pumatay. Wakwak ang tiyan ng lalaki tapos walang natira ni isang kusing sa lamang loob niya. Kahit yung dugo, wala na din eh. Para bang nahigop? Tuyong-tuyo yung katawan ng lalaki pre. Pero kahit ni konting patak ng dugo sa lupa, wala. Sagot ni Mang Gaston. Maging ako ay natigilan at nahintakutan sa aking mga narinig. Ni minsan ay hindi pa ako nakakita ng sinasabi nilang aswang. Nakarinig ako ng mga huni ng sinasabi nilang tik-tik. Kaso malakas naman yon. At ayon kay Itay na kapag malakas ang paghuni, ibig sabihin, malayo ang nilalang. Baka sa mukha ni Itay na kumbinsido siya sa sinabi ni Mang Gaston. Kung kaya't maging ako man ay naniniwala na rin sa aswang na pumatay doon sa lalaki. Kahit na hindi ko naman ito nasilayan. Kagad din namang umuwi ang mag-asawa pagkatapos nila mamili ng isda. At dahil sa marami naman kaming nahuli ng araw na yon, kung kaya't hindi na pinabayaran ni Itay ang nakuha niyang isda sa mag-asawa. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang suki ni Itay na laging kumukuha ng aming mga nahuling isda. Binibili na ng bultuhan kay Itay at dinadala niya sa pwesto nila sa palengke. Kahit pagod at puyat, masaya ang araw na yun para sa amin. Pagkatapos namin kumain ni Itay ay muli akong natulog. Gusto ko makabawi dahil nagising kami ng hating gabi noon para magtaan ng lambat. Pagkatapos ay ginising niya naman ako ng madaling araw para magpandaw. Habang si Inay at Raya naman ay abala sa pagbabantay ng maliit naming tindahan. Maliit ito pero masasabi ko na maayos naman ang kita nito. At naging tambayan na nito ng mga marites namin na kabarangay. Dahilan, para may isipan ni Inay na magtinda na rin ng kape na may mainit na tubig at tinapay. Masarap kasi para sa kanilang kape. Lalo na kung ang kasama ng kape na yun ay chismisan. Kahit man ako nun sa labas na rin nagkakape kasama yung mga kababata ko na sina Rudolph at Andre. Marami naman akong kaibigan sa lugar namin. Pero ito lang talagang dalawa ang malapit sa akin kahit na hindi na sila nag-aaral. 12:00 na ng tanghali nang ginising ako ni Inay para mananghalian. Pero bago niya ako katukin sa silid ko ay kusa na rin akong nagising nun. Nakaramdam na rin kasi ako ng gutom. Habang si Itay naman ay mas piniling bantayan na munang tindahan. Pagkatapos kong kumain ay ako naman ang pumunta sa tindahan. At doon ay naabutan ko si Itay na kausap ang ama ni Andre na si Manong Tom. Nakita niya rin palang bangkay na sinasabi ni Mang Gaston kaninang umaga. Pinatotohanan niyang lahat ng mga sinabi sa amin ni Mang Gaston sa itsura ng bangkay na ito. Isang tsuper ng taxi si Mang Tom mula 1:00 ng hapon hanggang madaling araw ang biyahe. Kung kaya't madaling araw siya kung umuwi. At siya ang kauna-unahang nakakita sa nakabulagta na katawan ng lalaki sa daan. Isinalaysay niya kay Itay kung paano nakita ang katawan ng lalaki at kung paano niyang ipinaalam yon kaagad sa aming kapitan. Mahirap paniwalaan pre pero sa tingin ko ay aswang nga talagang tumira dun sa kawawang tao na yon. Wika ni Mang Tom. Habang si Itay naman ay tanging pagtango na lamang ang naitugon sa kausap. Kasunod nito, sinabihan ako ni Mang Tom sa pag-uwi ng gabi galing sa eskwelahan. Ayon pa sa kanya na sawari niya, hindi taga sa amin ang nilalang na yumari sa lalaki. Ayon pa kay Mang Tom, sawari niya pa ay kakilala ng biktima ang taong pumatay sa kanya. Yun ay kung tao nga. At dahil doon ay pinag-iingat lalo ni mga bata kung kaya't nakapagwikas si Itay na kailangan ng maihatid sundo si Raya sa eskwelahan sa tuwing pumapasok at umuuwi mula sa eskwelahan. Maliban kasi sa usaping aswang, nag-iisang babaeng kapatid ko lang din si Raya. Kung kaya't maging ako man, pinagtutuunan ko talaga ng pansin ng kapatid ko. At yun na nga,
Ilang segundo lang na nabanggit ang pangalan ni Raya sa usapan, ay pumasok na ito sa tindahan para magpaalam na makikipaglaro sa kanyang kaibigan sa bahay nito. 3 bahay lang naman ang agwat na mula sa amin kaya hindi naman ito lumayo. Pinayagan ito ni tatay. Pinili na umuwi bago pa magtakip silim. Bago pa man ito umalis ay nasabihan ko pa siya ng, "Pagsapit ng alas 5:30 at wala ka pa, susunduin na kita." "Opo kuya." Habang tumatakbo palayo kasama ang kanyang kalaro. Pagsapit ng alas 5:30 ng hapon ay hindi pa nakauwi ang lokal-ako akong kapatid. Si nanay tumatalak na Si Itay ang pinapagalitan kasi nga pinayagan niya si Raya. Habang ako ay nagkusa ng umalis para sunduin ito. Habang naglalakad ay nakasalubong ko naman sina Rudolph at Andre sa daan. May bitbit silang timba at ayon sa kanila ay yayayain sana nila akong manghibasan ng hapon na yon. Maganda umano ang manghibasan gawa ng paggabi na at pumupunta na sa tabi ang mga lamanggagat. Lalo na ang sa alimasag at malit na pusit. Paborito naming hinuhuli yon. "Teka lang mga tol, susunduin ko muna si Raya, hindi pa nakauwi." Sagot ko. Ang sabi ni Rudolph ay samahan na daw nila ako sa pagsundo kay Raya. Pumayag naman ako kung kaya't 3 na kaming naglakad para sunduin ito. Pero nang nakarating na kami sa bahay ng kaibigan niya na tawagin na lamang nating Angel, wala doon si Raya. Ayon sa bata ay pumunta sila ni Raya sa bahay sa dulo ng aming sitio na kung tawagin sa amin, Baluarte. May mangilan-ngilang kabahayan din kasi doon at maraming kabataan. Nasa 3 minuto ang kailangan naming lakarin bago marating ang lugar na yon. Hindi ko alam kung bakit sumikdo ang dibdib ko nang malaman ko ito. Kailanman ay hindi pumupunta sa lugar na yun si Raya kung wala siyang kasama. Magtatanong pa sana ako kay Angel pero mabilis na itong pumasok dahil pinapagalitan na pala ito ng kanyang ina. Dahil doon ay umalis na lamang kami para punta na si Raya sa sinasabing lugar ng kanyang kalaro. Nasa kalagitnaan na kami noon ng paglalakad papunta sa lugar nang nakita ko si Raya sa unahan. Animoy may kausap itong matandang babae na nakapusod ang mapuputing buhok niya. Nakasuot ito ng bulaklaking bestida. Pero mapusyaw na ang kulay na animoy bakas ng katandaan ng damit. Nakakaamoy din kami ng lansa na animoy nagmumula sa matandang yon. Nakatalikod dito sa amin samantalang si Raya naman. Nakaharap. Pero parabang nakatulala lamang ito. "Raya, saan ka ba napupunta ha? Magtatakip silim na. Hinahanap ka na sa bahay, hindi ka pa rin nakauwi." Sigaw ko. Animoy nagulat ang matanda dahil nasa likod kami. Samantalang si Raya naman ay bigla na lamang napatingin sa amin na tila ba kakabalik lamang nito sa kanyang wisyo. Habang ako naman, mabilis nang nilapitan ng kapatid ko. Ang matanda naman ay nilingon kami na nakangisi. Pero nang nakita nito na may kalakihan din naman ang katawan namin ng mga kaibigan ko, biglang tumalim ang mga titig ng matanda. Pero hindi na ito sumunod pa sa amin. Habang ako naman ay pinasakay ko na lamang sa balikat ko yung kapatid ko. Pero nakakaamoy ako ng tila ba malansa na nanggagaling kay Raya. "Ano ba yan, Raya? Bakit amoy malansa ka? May kinain ka ba? Saan ka ba nakipaglaro?" Tanong ko. Doon na sumagot ang kapatid ko na sinama siya doon ni Angel para maglaro. Pero sinundo ito ng kanyang itay at pinalo kaya natakot siyang sumama pa uwi. Sumunod din naman siya at doon na niya nakasalubong ang matanda na hindi niya kilala. "Oy, bakit takip silim na hindi ka pa nakauwi sa bahay?" Tanong ko. "Ayaw po kasi akong padaanin ng lola, kuya. Hindi siya umalis sa daan. Gusto niya ihatid ko daw siya sa kanila. Kaso sinabi ko naman na uwi muna ako para magpaalam pero ayaw niya naman." Sagot ni Raya. Ng mga oras na ito ay maayos naman ang kapatid ko hanggang sa nakauwi kami sa bahay. Nagpaalam naman ako kina nanay at itay na sasama ako sa 2 kong kaibigan na manghibasan. Wala namang pasok kinabukasan Pinayagan nila ako. Sinabihan pa ako ni itay na umuwi ako bago mag 10:00 ng gabi. Dahil isasama niya ako sa paglatag ng lambat pag tumaas ng tubig.
Maayos na kaming naglakad papunta sa dagat kasama ng dalawa kong kaibigan. Pagdating namin sa dalampasigan, may mga tao din na nangiilaw doon. Mas pinili naming tatlo ang lumayo nang sa ganon ay hindi mabulabog ang aming mga pinang-iilawan. Masaya kami kanang gabing yun dahil marami kaming nahuli. Pinagati-hatian namin ito. At dahil mas malayo ang bahay ko sa dagat kaysa sa bahay ng dalawa kong kaibigan, mas nauna silang nakauwi. Ganun pa man ay hindi naman malayo ang bahay namin sa bahay nila. Kung tutusin, wala pang 1 minutong lakarin mula sa bahay nila Andre papunta sa bahay. Nasa 10:00 na ito ng gabi nang naglalakad ako mag-isa. Bitbit ang timba na naglalaman ng hati ko sa aming napag-ilawan. Mabilis akong naglalakad noon dahil sa nakaramdam na ako ng gutom. At nilalamig na rin ako sa lakas ng ihip ng hangin. Pero habang naglalakad ako, ilang hakbang na lamang ay papasok na ako sa aming bakuran. Meron akong nakitang bulto ng tao sa madilim na bahagi ng bakuran namin sa may likod. Nagtataka din ako dahil may aso kami noon na si Tinoy at Tinay. Nagtatahol naman ng mga ito pero para bang takot ang klase ng pagtahol nila. Dahil doon ay dali-dali akong pumulot ng medyo may kalakihang bato para ihagis sa ribulto na tila ba abalang-abala sa kung ano man ang pinagmamasdan niya sa loob ng tahanan. Ganun pa man ay alam kong wala naman itong makikita sa loob dahil maayos at solido ang dingding ng bahay namin na noon ay gawa na sa semento. Nilakasan ko ang pagbitaw ng bato hanggang sa narinig kong may tinamaan. Umaray pa nga yun bago nawala ang bultong yon. Kasunod nito ay ang pagpagaspas ng pakpak ng ibon na hindi ko mawari kung anong uri. Dahil imbis na hunin ng ibon ang marinig ko ay ang paghuni nito ng wak, wak, wak. Mahina yun pero nakakapangilabot sa tenga. Hanggang sa unti-unti nang nawawala ang pananay ng balahibo ko. Dahil sa may bumukas ng ilaw sa labas. "Pumasok ka na, Ringo, dali!" wika sa akin ni tatay. Dali-dali ko na rin ibinaba ang timba na bitbit ko. Mabuti na lamang at ng mga panahon na yun ay nasa loob na ng bahay ang aming banyo. Kung kaya't hindi ko na kailangang lumabas pa para makapaglinis ng katawan. Pagpasok ko sa loob ay wala na si Inay at Raya sa sala na kalimitan ay nanonood sila ng TV ng ganong oras. Hinanap ko sila at doon nilalaman ko na mataas ang lagnat ni Raya. Kung kaya't maaga nila itong pinatulog. "Paano po naging mataas yung lagnat ng batang yun, tay? Napakasigla at madaldal pa yung kanina." Tanong ko kay Itay. Ayon sa kanya na pagkatapos maligo ng kapatid ko at makakain ng hapunan, bigla na lamang itong nanghina. Sinabihan na rin ako ni tatay na wag nang mag-alala dahil nilagyan na niya ng gamot ang kapatid ko na ayon sa kanya, panlaban sa aswang. Doon pa lamang bumalik sa ala-ala ko ang nangyari kanina sa labas. Dahil doon ay sinabi ko kay Itay kung ano ang nakita ko kanina noon. "Ano kaya yun, Tay, no? Sa tagal natin dito, kanina lang ako nakakita ng ganung bulto sa labas ng bahay. Kala ko anino lang, pero biglang nawala at nagkaroon ng napakalaking ibon dun . Grabe." Mahabang pagkikwento ko kay Itay. Ayon kay tatay ay malaki ang pagdududa niya na hindi simpleng ibon lamang ang binato ko at natamaan. Ayon kay Itay, na malakas ang kutob niyang aswang ang nilalang na yon. "Hinala ko yun yung may kagagawan ng marka sa katawan ng kapatid mo . Dagdag pa niya. Nagulat naman ako sa sinabi na yun ni Itay. Hindi ko maintindihan kung ano ang marka na ibig niyang sabihin. Doon ay sinabi ni Itay sa akin na ang marka ay ang tanda na ginagawa ng mga aswang bago nila tuluyang kunin ang kanilang biktima. Nang sa ganon, ay wala nang ibang makakakuha pa sa tao na kanilang minarkahan. Nangangahulugan lamang na pagmamay-ari na nila yon. Nagulantang ako sa sinabi na yun ni Itay. Iibig sabihin nun, Tay, kukunin si Raya? Umiling si tatay. Ayon sa kanya ay dadaan muna sa malamig niyang bangkay ang aswang na kukuha at mananakit alinman sa amin ng kapatid ko. Dahil sa sitwasyon ng kapatid ko ay nalaman ko ang isa pang katauhan na tinatago-tago ng aking ama.
Matagal ko nang kinalimutan yung kaalaman ko sa lihim na karunungan. Sa kagustuhan ko mamuhay tayo ng normal bilang simpleng mamamayan. Ang makapagtapos kayo ng pag-aaral ang tinuunan ko at mamuhay ng tahimik yung pinagtuunan ko ng pansin. Pero ngayon kailangan ko ng buhay na muli yung karunungan ko. Nang sa ganun may ipagtanggol ko yung pamilya natin at ang lugar na ito. Tinanong ko si tatay kung ano ang ibig niyang sabihin. Naisip ko na baka totoo ang mga sinasabi ng abuelo ko na magulang ni inay, na baka aswang si Itay. Pero kabaliktaran noon ang sinabi sa akin ni Itay. Ayon sa kanya ay isa siyang albularyo, isa ring tagalipol ng mga aswang sa kanilang probinsya. O mas kilala sa tawag na hangaway sa kanilang lugar. Sa iba naman ay tinatawag silang manunugis o di kaya ay mananabas. Nang narinig ko ito ay napaawang na lamang ako ng bibig. Hindi ko kailanman inakala na may ganong katangian ang aking ama. Hindi kasi siya yung tipo ng tao na makikitaan mo ng angas sa katawan. Ganun pa man ay masasabi kong isang makisig na tao si Itay. Pero animoy wala sa katangian niya ang mga sinasabi niyang personalidad. Napatanong pa ako kay Itay kung paano niya yung natatago. Gayong wala naman akong nakikitang gamit niya sa pakikipaglaban. Alam mo Ringo, ang personalidad ng isang tao ay wala sa panlabas na kaanyuan. Wala sa laman ng pitaka, wala sa salita at sa pangalan na maging sa suot nito, at maging sa mga tao na nakapalibot dito. Kundi na sa isip, tugo at puso. Kaya marami ang tao na bubulagan ng hubad ng katotohanan. Kaya marami ang mga napapahamak. Yun ay sa kadalihilanan na sa halip na mag-isip at magtanong mas nauna pang manghusga, manghatol at magbigay ng hindi pinag-iisipan ng mga payo at idea. Mahabang paliwanag ni Itay noon. Habang ako na may nakatanga lamang sa kanya, nakikinig sa mga sinasabi niya. Doon ay mas lalo akong napahanga sa kanya. Mas tumaas ang tingin ko dahil sa nalaman ko. Tumayo si Itay at pinuntahan si Inay at Raya sa may silid. Sumunod na rin ako dahil gusto ko malaman ang sitwasyon ng bunso namin. Lumapit ako kay Inay, nagmano. Sinalat ni Itay ang noo ni bunso at napapailing na lamang siya dahil hindi pa rin humuhupa ang lagnat nito. Lumabas si Itay ng silid. Sumunod naman ako sa kanya. Pumunta siya sa maliit na partisyon ng bahay namin. Nagulat ako nang itinulak niya ang dingding sa pamamagitan ng kusina namin at ng silid kainan. Kailanman, hindi ko naisip na isang sekretong cabinet ang partition na yun ang dingding. Iniisip ko na solidong tabla lamang ito. Dagdag disenyo sa aming silid kainan. Pero nang itinulak na ni Itay ang dingding, doon ko nakita ang iba't iba niyang sandata. May mahabang buntot ng pagi. Hindi kagaya ng ibang buntot pagi na kulay abo. Ang pag-aari ni tatay noon, kulay kayumanggi. Bagay na noon ko lang nakita. Bilang isang mangingisda na rin kung maituturing at sanay na makakita ng buntot ng pagi, hindi pa ako nakakita ng ganong kulay ng buntot pagi sa talambuhay ko. Kung may kulay kaki man akong nakikita, yun ay mapusyaw lang at hindi kagaya ng pagmamay-ari ni Itay na may hahalin tulad ko sa kulay ng bunga ng punong mahogani. May punyal din doon na ang hawakan ay mula sa balat ng ahas na kulay pula. Kakaiba na ng itsura dahil wala itong pakatalim-talim kahit nahawakan ko pa. Pero ayon kay Itay, iba yun sa paningin ng mga nilalang ng dilim. Ayon sa kanya na ang punyal na yon at ang buntot pagi na pagmamay-ari niya. Minana niya pa sa namaalam niyang lolo sa tuhod. Nakita ko rin ang maliit at lumang baol na gawa sa kahoy. May isa ding maliit na libreta na nakabalot sa balat ng kung anong hayop. Pero hindi na ito pinakialaman pa ni Itay. Tanging ang punyal at buntot ng pagi lamang ang kanyang kinuha. Hindi ako nakaimik. Habang nanonood ako sa mga ginagawa ni Itay, ilang sandali lamang ay nakarinig na kami ng tawag ni Inay na umiiyak. Kasunod nito ang pagkarinig namin ng pag-ululong ng alaga naming mga aso. Lakas ng loob ng hinayupak na lumusob sa balwarte ko.
Ngayon ipapakita ko sa inyo na nagkamali kayo ng binangga. Ringo, puntahan mo ang inay mo at si Bunso, sabi ni tatay. Sinunod ko ito. Dinampot ko pa ang lalagyan namin ng paminta na hindi ko na naman alam kung saan ko ito gagamitin. Nalaman ko lang na paminta palang dala ko nang nasa silid na ako. Si nanay pa yung nagtanong sa akin kung anong gagawin ko sa paminta. Lumabas si tatay. Pero sa halip na sa harapan siya dumaan, ay mas pinili niyang sa likod. Habang si Raya naman, nanginginig habang nagwika na wag namin siyang ibigay sa matanda. Niyayakap naman siya ni inay at sinasabihan na hindi namin siya pababayaan, na ilalaban namin siya kahit anong mangyari. Sa labas, tila ba tumatapang na rin ang dalawa naming aso. Nakapagtataka na kahit marami kami mga kapitbahay, tila ba walang nakakarinig ng ingay ng mga ito. Kahit na isang bahay man lang, walang nagising. Maging ang ilang hayop kagaya ng kalabaw at baka ay nagsialulong na rin. Habang kami naman sa loob, nakakarinig ng mga ungol na animoy nanonood sa aming balat. Nakakakilabot ang tulog na para bang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa ay may narinig kaming paghagupit sa hangin. Kasunod nito ay ang matinis na huni ng nilalang na animoy na sasaktan. Hindi lang yon, dahil tila ba may kasama ang nilalang na para bang kinakalaban ng dalawa naming aso. Tila pusang galit ang naririnig namin na yon. Kasabay ng pag-ungol ng isa naming alaga na parang nasasaktan. Muli ay may humagupit na sa hangin. Kasunod nito ay ang malakas na hiyaw ng pusa. Pero nang pakinggang mabuti, alam mong sa ibang hayop galing. Muli ay tumahol ang isa pa naming aso, kasabay ng muling paghagupit sa hangin. Maya-maya pa, tila ba merong lumagapak na parang malaking nilalang sa lupa. Doon ako naglakas loob na sumilip sa bintana. Papagalitan pa sana ako ni inay pero sumagot naman ako ng, "Teka lang nay, gusto ko lang makita yung kalagayan ni tatay." Sa halip na tanungin kong kamusta na si tatay ay inutusan niya akong kumuha ng asin sa kusina. Kahit natatakot ay mabilis akong tumakbo papunta doon. Sa taranta ko dinala ko maging malaking garapon na puno ng asin. Nagmamadali na ako Nakalimutan ko na ding isara ang bintana. Sakto lamang na nasa pintuan na ako sa silid bitbit ang lagay ng asin. At siyang pagsigaw ni inay. Yun pala sa bintana ay nakita ko ang nilalang na nagpupumilit pumasok. Habang sa labas naman ay nakipagharap ang isang nilalang kay itay. Sa sobrang taranta ko ay inilapag ko ang asin sa kama. At ang lagay ng paminta, yun ang dali-dali kong sinapak sa bunganga ng nilalang na naglulumahid sa laway. Napasigaw pa si nanay. As in ang isaboy ko sa pagmumukha ng aswang. Huwag paminta. Yakap-yakap niya pa rin at nanonood ang nanginginig na si Raya. Dahil doon, 2 kamay ang dinakma ko sa asin. Natapon na kasi ito sa kutson. At sa halip na isaboy ay hinilamos ko ito sa nilalang na naipit na yata sa jealousy. Dahil hindi na ito nakakaalis doon. Humiyaw ito. Tumalsik pa ang nakakasulasok na laway nito sa mukha ko. Dahil sa ginawa nito ay nagalit ako kung kaya't muli akong dumakma ng asin. Isinalpak sa nakabuka nitong bunganga. Kasunod nito ay ang biglaang paghila ni itay sa nilalang para maalis sa nakabukas na jealousy. Sinaksak ni itay ang nilalang na yon. Doon ay nakita ko yung isang aso namin na nakasalampak ng upo sa lupa. May sugat sa tadyang. Habang ang 2 nilalang naman ay unti-unting nauupos ang katawan. Habang unti-unti silang nagpapalit ng anyo sa pagiging tao. Hanggang sa naging usok ng mga yon. Binuhat ni Tay si Tinoy, yung aso namin na isa papasok sa loob ng bahay. Habang ako naman ay sinarado ang bintana. Pagkalapit ko kay Inay at Raya ay nakaamoy ako ng mapanghi. Basa na pala yung kutsyon at ang kumot nun. Nakaihi pala sila sa labis na takot. Ganun pa man ay nagpasalamat kami dahil sa hindi kami nabiktima ng mga nilalang na yon. Hindi din nila tuluyang nakuha ang bunso kong kapatid na si Raya. Habang si Tinoy naman ay ginamot ni Itay
gamit ang langis at tila pulbo na nakatago sa loob ng baul sa sekretong cabinet kung saan nakalagay ang mga gamit niya. Takang-taka ako. Wala akong nakitang ni konting mantsa ng dugo sa punyal at buntot ng pagi ni Itay. Klaro na ginamit naman niya sa pagkikipaglaban sa dalawang aswang ang mga yon. Nang tanungin ko si Itay, doon ko nalaman na hinihigop pala ng mga sandatang yon ang dugo na nanggagaling sa aswang. At dahil sa katangian ng mga sandatang ito kung kaya't kinatatakutan ito ng mga nilalang ng dilim, lalong-lalo na yung mga aswang. Nagkamali sila ng sinalakay na baluarte at ang anak ko pa yung binalak na biktimahin. Basta talaga bagong yanggaw, mga hindi nag-iisip Basta susugod, mga padalos-dalos, sabi ni tatay, habang binabalik niya yung kanyang mga sandata sa taguan. Sinabihan niya ako na itikom ko yung bibig ko sa mga nasaksihan kong nangyari sa bahay ng gabing yon. At dahil sa nangyaring ito, hindi na rin kami natuloy sa paglalatag ng lambat sa dagat. Alauna na ito ng madaling araw. Si Nanay at Raya naman ay naghugas na muna at nagpalit ng damit. At dahil basa ang kutsyon ng kanilang silid, pinili na lamang namin na sama-sama kaming matulog sa sala. Kinabukasan ako'y nasermon at napagalitan ni Inay. Binuksan ko yung bintana Iniwan ng hindi sinasarado. Napakamot na lamang ako sa batok habang nakikinig ng sermon niya. Humingi na lamang din ako ng tawad sa kanila ni Bunso. Sa tuwing naalala ko na naihi sila sa kutsyon, hindi ko mapigilang matawa. 5 araw bago gumaling ang sugat ni Tinoy na hiniwa ng aswang gamit ang mahaba at matalim na kuko niya. Mula noon ay mas lalo pa naming minahal ang dalawa naming alagang yon. Nagdagdag pa kami ng 2 pa. Samantalang ang mga tao naman sa amin na hindi talaga nila nalaman ang engkwentro namin sa 2 aswang ng gabing yon. Ay naman kay Itay, normal lang ito dahil sa inorasyonan ng mga nilalang ng sabulag ang lugar namin sa pag-aakalang makukuha nila si Raya. Ang pagiging mananabas naman ng aswang ni Itay na natiling sikreto at tanging kami lamang ang nakakaalam.